investment environment. Kaya kami nag-invest dahil si BBM talagang inaano niya yung policy na tamang policy para magandang environment for investment. Pero alam niyo, medyo na-po ako doon, na-curious po ako doon. Sabi niyo, dati-rate, walang policy, para bang padaskul-daskul lang. Ngayon, meron na kayong sinusundan, ano, para hindi lang para sa negosyo, kundi para sa mga mamamayang Pilipino. Ano po? Kaya ngayon medyo nagkakaroon na ng roadmap. Problema, ang gobyerno, hindi naman kasing bilis ng private sector kumilos. So, medyo paunti-unti ang pasok ng policy. Pero ang policies, gusto ni President BBM ay inaano na niya ngayon. Yung huling 2 taon, last 2 years, medyo tinutulak na niya ng gusto yung mga policy. DOE, medyo maingat, medyo hindi naman pinakamabilis na kumilos, pero kumikilos na ngayon. Puntahan nga po natin yung renewable energy sources. Hindi po kasi madali yun no? Yung bang nasanay tayo dun sa traditional, conventional, tapos punta ka sa renewable. Ano po yung mga challenges na inyo pong na-encounter? Yeah, challenges sa renewable, kasi yung number 1 challenge dyan, yung grid, transmission grid. Yung grid natin medyo luma-luma at paminsan-minsan nagda-down. Nakita mo, biglang yung mga ibang region, biglang may mga brownout na mahaba dahil medyo luma na yung grid natin. Kaya yung grid ang pinaka-importante para sa renewable. Kasi renewable, solar, wind, hydro, saka geothermal, pag malaking investment pumapasok yan, kaya nangyayari ngayon, hundreds of billions na investment sa renewable. Kailangan kaya ng grid. Problema natin, nahuhuli yung grid. Nako, halimbawa, nabanggit yung solar farm. Halimbawa, may solar farm ka, tapos ang ganda ng production, tapos pupugak-pugak yung grid. Ang laki problema nun. Kasi kung marami mag-invest ng solar at hindi kaya dalhin ng grid, babagsak yung grid. Kaya kailangan, ang importante dyan, may kasamang storage, yung tinatawag na pump storage. Gaya ginagawa namin ngayon sa Wawa at saka sa Uhunan. Yan design para ma-stabilize yung grid. So yung excess na solar, saka kaya mo wind, i-store mo muna sa tubig. Medyo technical. Tapos, yung tubig, mag-generate ng power para ma-stabilize yung grid sa mga oras na mataas ang demand ng power. Yung daytime na tinatawag, yung peak, alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, alas 5 ng gabi. Yan kailangan stable yung grid. Kaya yung pump storage, critical dyan. Dinabas na ng gobyerno ngayon yung huling circular para dyan. Kaya tama yun. Dati wala naman tayong mga ganun imagine po, ang dami-dami pala nating kuryente na ipoproduce, tapos may lugar na brownout. Sakit sa ulo nun. Kasi hindi kaya ng grid. Paspasan din nila yung development ng grid. Oo. Hindi pwedeng isang sangay lang, yung isang aspeto lang ang pinagbubuti. Ginagalingan nyo sa generation, patulog-tulog naman halimbawa yung in charge doon sa transmission, patay kang bata ka. Kaya kailangan sabay yun. Sabay ang investment dyan. Oo. Tatlong yan generation, distribution, at saka yung transmission, tapos distribution. Sa mga bahay, sa mga factory, ganyan. In the long run po ba, yung long term po, Sir Ricky, kung ganito, may policy na kanyo, may policy, tapos andyan naman kayong mga investor, kahit na medyo mabigat, laki-laki ng puhunan nyo dyan, mararamdaman ba ng mga tao, pati na ng mga nasa negosyo, yung pong significant reduction sa presyo po ng kuryente? Ngayon kasi, umaaray lahat o yung household, negosyante, establishment, etc. Mararamdaman yun. Kailangan lang konting tiis kasi hindi bukas mangyayari yun. 5 taon, 3 taon, 5 taon. Pero itong kahit yung short term, mag-i-improve na yan. Pero mga 5 to 7 years, mararamdaman talaga yan. Saka isa pang bagay, kaya mataas ang kuryente, yung mga taxes. Maraming tax sa kuryente. Oy, teka nga, total nabanggit nyo yan. Anong policy dapat gawin ng gobyerno doon sa taxes kung ba't napakataas ng binabayaran natin sa kuryente? Kasi gobyerno, kailangan talaga ng pera. Madali i-tax yung kuryente. So, kasi yun yung billing, yung lahat yan, maayos lahat yun kaya madali i-tax. Gobyerno rin, kailangan ng pera. Kaya medyo hindi kagad mabababa eventually, kailangan babaan lang tax sa kuryente. Yung pong binanggit nyo na may short term tapos long term, mga 5 to 7 years, magkwentahan nga tayo ng panahon
Sa tingin, nakakadalawang taon na si BBM po eh. 4 na taon na lang po siya. Tingin niyo po ba bago siya bumaba sa pwesto, magiging happy naman tayo mga consumers tungkol po sa presyo ng kuryente o power rate? Oo, mangyayari din yun. Taon-taon, magkakaroon na ng medyo bababa hanggang nasa competitive level tayo. Pero every year may mararamdaman yan. The next 2-3 years. Yun ang importante. Kasi alam nyo, kaya ganun po yung tanong ko. Siyempre, tayo magkukwentuhan dito. Sasabihin ng mga kababayan natin na siyang nakararami, yung mga middle class o kaya yung mas mahirap pa. Sabihin, puro kwento naman kayo. Hindi naman namin nararamdaman yan eh. Yun lang kasi hindi pwede madaliin eh. Kasi puro construction yan, puro engineering, investment. Buti nga maraming mag-i-invest dito sa sektor na to eh. Opo. Dati wala nag-i-invest dyan eh. Marami po ba ngayon? Pati mga foreigners, ganon? Oo, kasi na-lift na yung foreign restrictions sa renewable eh. Kaya pumapasok na yung mga foreigner. Dati restricted ang foreign ownership eh. Ngayon, na-lift na ng gobyerno. Isang critical policy na nagawa ni PBBM yan. Mentras maraming nag-i-invest, mas malaki ang fighting chance natin, ano? Ang kailangan dito, mas marami, ang bottom line dito, at mangyayari to sa next 3 to 5 years, mas maraming supply kaysa sa demand. Nakita mo, ang produkto, pag isang klaseng produkto at konti lang bumibili, bumabagsak ang presyo niyan. Ganon din yan sa kuryente. Tama po. Ang hindi lang makontrol natin yung fuel. Yun kaya kailangan mag-develop tayo ng domestic source of fuel, yung indigenous gas. Sa ngayon, isa lang, malampaya. Yung hindi tayo masyadong dependent sa imported product, ano? Nag-import na tayo ng pagkain, nag-import pa tayo ng energy. Masyado na tayong exposed. Doon po sa aspeto na binanggit nyo kanina, marami nag-i-invest sa energy sector, dayuhan man o kaya mga katulad po nyo na nagmamahal sa bayan. Bakit po? Anong ibig sabihin nun in relation to the government of BBM? Kasi pag nag-invest ka ngayon, dahil sa mga policy na nilagay, kikita ka eh. Hindi naman kami mag-invest kung hindi kami kikita eh. Tama. Tama po. Ba't ako maglalagay ng 200 billion na hindi ako kikita? Di ba? Kaya may mga policy na makaka-invest ka na mabuti, meron kang medyo dissenting return. Hindi naman masyadong malaki. Kasi nga kailangan yung presyo ma-maintain ng eh. So, kailangan yung balansyado. May return sa investment, meron din efficiency sa system at saka sa supply. May tiwala kayo sa administrasyon na to, pati yung ibang mga foreign investors, ganon? Ang number one proof dyan, naglalagay sila ng pera. Hindi mo alam maglalagay ng pera kung wala silang tiwala. Kaya po ganun yung tanong ko kasi, baka marinig ni Senator Amy Marcos to dahil siya ay kino-quote dun sa isang balita na ang mga investors daw ngayon wala nang tiwala. Kaya daw po yung mga Taipan, binubuhat na yung pera nila, inilalabas na, dinadala na sa ibang bansa. Totoo po ba yun? Hindi totoo yun. Pag tinala mo pera mo sa ibang bansa, linagay mo sa bangko, kakainin lang ng inflation yan. Kasi mataas ang inflation ngayon worldwide Pag naglabas ka ng pera, kakainin lang. Pero mang gumagawang gano'n, bahala sila sa buhay nila. Kami nag-i-invest. alam niyo yung mga one-liner nyo na yun, kaya kayo nagte-trending. Wala akong pakialam sa kanila. Basta kami nag-i-invest. Sir, tatanungin ko to sa inyo, pero huwag kayong magagalit sa akin. Kaya daw, invest kayo ng invest dito sa Pilipinas. Sabagay, dati pa naman kayong nag-i-invest. Ngayon, mas matindi ang investment niyo. Dahil crony daw po kayo ng Pangulong Bongbong Marcos? Hindi totoo yan. 30 years na kami nag-i-invest dito sa Pilipinas kahit anong administrasyon. Pero ngayon, kaya linalaki namin investment kasi ayos sa mga policy. Nakikita mo na si BBM talagang gusto niyang palaki ng economy at lumago ang market. Pagka kumikita ang taong bayan ng pera, mas malaking pera, tumataas ang sweldo nila, bumababa ang presyo, gumaganda ang buhay niya, mas malaki kikitain namin. Totoo yun, ano? Yung pong policy ng Kongreso, alam nyo, parang taon-taon political season dito sa atin Ito, election na naman. Hindi pa discourage kayo dyan? Ganyan talaga sa atin.
Puro politika ang ano eh. So, pero yung pag napasa nila yung Create More na bill, malaking bagay yon, makakabuti sa atin. Saka yung mga ibang administrative, yung gas bill para sa indigenous. Pag pinasa nila, makakabuti sa bayan yon. Kaya sa politika, sila ng politika, pero meron naman sila na pinapasa na mabuting mga batas, no? At saka mga policy. Kaya isa-isang bagay, magulo sila, isa-isang bagay, tatrabaho naman sila. Sanay na kayo, no? Iba-ibang klaseng politiko na dumaan sa buhay nyo, eh. At saka pag nakita mo naman yung politika sa ibang bansa, ang gulo na nila ngayon. Pilipinas na medyo pinaka-stable na politika. Tingnan mo sa Amerika, tingnan mo sa Europe, mga pa, sa France, Netherlands. Magugulo. Sinasabi niya, mas maswerte pa pala tayo sa mga politiko natin ngayon? Yung buong Southeast Asia, ang pinaka-stable na region sa politika ngayon. Ano po nakikita nyo sa investment climate sa natitira pong panahon, 4 na taon pa naman, ng Pangulong Bongbong Marcos? Tingnan namin improving at gumaganda ang investment climate. Kaya kami nag-i-invest. Ang businessman, pag hindi niya gusto yung environment, yung climate, yung potential na payback ng investment, hindi mag-i-invest yun. Nako, alam ko, kailangan nyo na rin magpahinga, pamisa-misan, makakasingit kayo ng pahinga. Pero, dalawa na lang po yung tanong ko. Kayo, sabi nyo nga, 30 years na kayo naghahanap buhay, iba-ibang administrasyon. Siguro naman, marami na kayong pera. Ba't ba kayo ayaw nyo pang tumigil? Pwede naman kayo magpahinga na lang, Tito Ricky. Hindi naman pera ang objective dito eh. Building something is more important than. Kasi kung pera lang, din matagal na, may pera, no? Tsaka nag-invest naman kami sa buong mundo eh. Pero ang Philippines, isa sa pinaka-attractive ngayon. Baka po may mga nanonood sa atin na medyo nag-aagam-agam pa tungkol po sa lagay ng ekonomiya natin. Bibigyan po namin kayo ng pagkakataon to as your parting shot po, Tito Ricky. Just be patient. Things will get better. Gagandang under the administration. Sigurado yun. Ang laki ng problema na inherit ni BBM eh. So, medyo mabigat yung trabaho niya. Pero bigyan natin ng konting pasyensya at gaganda din ang buhay ng lahat. Maraming salamat po, Sir Ricky Rason. At Thank you po. Thank you po sa inyo. Magandang araw po sa inyo. Salamat. Lahi mo, Espanyol looking tapos ang tatas magtagalog. Yung pasensya. Kaya nagpapasalamat ako dahil nakumbida kami ng Bagong Pilipinas para po sa return bout namin ng bossing ng San Miguel Corporation, Ginoong Ramon S. Ang. Sir RSA, Ninong, magandang araw po sa inyo. Salamat po muli sa pagkakataon. Dahil naman kay Katuning, ang daming tumatawag sa akin. Napanood daw nila yung interview ko kay Katuning. Parang ako tuloy artista. Napakaraming, kahit saan ako magpunta, sinasabi nila sa akin na napanood daw nila yung interview with Katuning. Salamat sa iyo. At dahil sa iyo, baka pwede na akong tumakbo ng barangay captain in the future. Ibabato ko po kayo kahit na saan kayo nakarehistro. Alam niyo, ito pong panahon na to, kailangan kasi talaga ng mga tao, ng mga tamang impormasyon. San Miguel Corporation po ay nakatutok sa infrastructure. Kayo na nga po magsabi, bakit po kailangan na ang San Miguel Corporation na dati-rati magaling sa pagkain, magaling sa inumin, magaling sa iba pang mga may kinalaman po sa sikmura natin. Ngayon po namumuhunan kayo ng malaki sa infrastructure. Kasi po, napapansin ko, ang major problem ng ating bayan ay number 1, vehicular traffic congestion. Kita niyo ba yung traffic? Everywhere. Hindi ka makagalaw. Number 2, airport congestion. Lagi na nasa dyaryo yun. May nagre-reklamo mga kababayan natin, biyahero, na traffic o hindi makalanding o hindi maka-take off or parang car park building na yung curbside ng airport. Pangatlo, baha. Pag tag-ulan na, baha na everywhere. Pang-apat, mahal daw yung pagkain. This morning, pag basa ko sa newspaper, 250 pesos per kilo daw yung manok. Pang-lima, laging red alert at yellow alert. Lagi tayo kinakapos na kuryente. Sabi ko, yun ang ating concentration ng ating dapat gawin sa San Miguel. Hindi lamang negosyo lang para kumita, kung hindi ang responsibility natin sa ating mga kababayan at sa ating shareholders ay balanse. Tubo at makasilbi naman tayo sa bayan. So, anong ginagawa natin sa traffic? Alam nyo, pag tinignan nyo yung traffic from Buendia, Makati, up to Balintawak, hanggang dyan lang yung kalye natin.
Eh di, Maikli lang yan eh. every year, nagdadagdag tayo ng 2 milyon na kotse. At yung lumang kotse, hindi naman natin inaalis. So, San Miguel join public bidding through DPWH, through DOTR, through TRB, para expand yung mga highway na yan. Kamukha niyan, yung Skyway. Opo. Naalala nyo, grabe ang traffic nung araw. In-expand natin yung Skyway. Grabe rin ang traffic nung araw dahil yung Skyway, bumababa yan sa Hillsboro. Ay, napaka-traffic. Pagbaba din. sa Hillsboro, 3-lane yung SLEX. Pag sumalubong yun, ang traffic na aabuti na ng Makati yun o Manila. So, ginawa natin. In-expand natin yung Skyway Extension. Ngayon, yung South Luzon Expressway, from 3x3, 6-lane, ginagawa natin 12-lane ngayon yan, up to Santo Tomas, Batangas. Pagdating sa Santo Tomas, Batangas, duduktong naman natin yan all the way to Tayabas, Quezon. 64 kilometers yun. Ang haba nun ah. Opo. From Tayabas, Quezon, duduktong natin yan up to Matnok, Sorsogon, 420 kilometers uli yun. So, ilan yun? 480 kilometers yun. So, yung traffic going to the south, luluwag na yan. Mga kababayan, napapansin nyo ba, magmula nung nilinis natin ni Pasig River, from Manila Bay up to Laguna Bay, at from Laguna Bay, mouth, pinaabot ko yan sa Rizal, sa Halahala, Malaya. Yung intersection ng Marikina River, tsaka yung Manggahan Floodway, Laging puno yan pag mabaha eh. punong-puno na ng lupa yun. Malinis na ngayon. Napansin niyo, pag tagpulan ngayon, wala na kayo nababalita ang baha sa Marikina. At yung Pasig River, dahil sa Pasig River, nagkukos ng baha ang Binondo at Malacanang. Kaya nilagyan niya ng Napindan Channel Gate. Nung nagkaroon ng gate naman yan, napunta yung tubig, imbis na sa Binondo, napunta sa Espanya at Mandaluyong. Ngayon, para yun nang wala yung baha niyan nung nilinis yung Pasig River. Nung nilinis naman natin yung Tulyahan River, from Manila Bay going into NLEX, nawala na yung baha sa Marulas, Nabotas, Malabon. Yung gandang service, ano? After that, nilinis naman, nagbabaha naman sa Quezon Avenue, Skyway off-ramp. Lahat po ng yun, puro pera ng San Miguel Opo, Corporation yun? libre lahat yan. Walang taxpayers money doon? Wala. Opo. Katuning, Opo. nakita mo, sinod natin lahat ng baha na yan at no cost to the government. And naalala nyo may Pasig River, every year punong-puno yun ng water lily. O ngayon, paano, napansin nyo mo, wala ng water lily. Kanya ho, nagkakaroon ng water lily tuwing tag-ulan kasi mababaw na. Pag mababaw na yung lupa at basura, eh madali na tubuan ng water lily. Kwenta nyo po ba kung gaano nakadami yung burak na naalis doon? Ang naalis na burak, basura at kung ano-ano, we have already removed 6.932 tons of silt and solid waste. Hindi ba kitatakbong presidente o gano'n? Hindi ako bagay na politician kasi pagka-politician ako, eh maraming magagalit sa akin kasi kung magsalita ako, prangka eh. Ang aking itutulong is solving the vehicular traffic, solving the flooding problem, solving the airport congestion. Mabuti nga, tinatayo natin yung Bulacan Airport at imamanage natin yung NAIA Airport. Going to the airport naman, pag napansin nyo, kayo ba nadadaan sa Terminal 3, yung ilalim? Nakita nyo ba? Niluluwagan ko na yung mga kalsada doon ngayon. Nakita mo yung rotonda? Binawasan ko na siya ng 12 meters. Kala ko tatanggalin nyo na po yun. Nakaka-traffic pa po yung rotonda na yun eh. Hindi yung rotondang yun, binenta ng gobyerno sa private company yun eh. Opo. So therefore, hindi namin pwedeng galawin yun. Ang pwede nang galawin yung sa gilid, which is still owned by the government. So, with that additional 3-lane na pinalitan natin yung rotonda, tsaka nakikita mo, kinakalas na natin yung mga obstruction everywhere. Opo. And we are building an off-ramp from NAIA X, bababa na siya diretso sa rotonda. So, from Magallanes Skyway, hanggang you sa will airport. be in Terminal 3 curbside in 5 minutes. Galing ano? Pero yung kung... Ngayon, pagbaba mo doon, naiipon akit din ka po naman sa taas. Ang tawag doon, curbside. Yung curbside sa taas, malalaparan natin yun, plus 1 more lane. Pero yung ibaba, yung arrival area, kung ngayon ay 4 lane, we will be able to add 8 more lane. So, magiging 12 lane. Kasi nandun yung car part na alala mo. Opo. Pero, Alisin natin yung car part, gawin mo 12 lane. Di ang tanong mo, maluwag naman ang arrival, yung departure naman ang problema. Mali. So, even if you are departing passenger, you can go to the arrival, doon ka na magbaba ng pasahero mo, sumakay ka ng escalator, nasa departure ka na nasa agad. departure ka na. Teka po muna, kailan po mangyayari yan? With the approval of NAIA General Manager Eric Ines,
Inuumpisa na namin ngayon yung mga expansion na yan. Ito pa isa, pagdating mo sa Terminal 3, upon arrival, di ba dati pagdating mo, lalabas ka pa sa kalye. Opo. Ngayon di na. Pagdating mo sa arrival, umakit ka na diretso sa NAIA X-Toll Plaza. In 5 minutes, you're out of the airport. Ngayon, kung gusto mo naman pupunta Pasay, doon ka sa bandang kanan, papunta ka naman sa Sales. Opo. Pwede ka sa Sales, o mag-U-turn ka, pabalik ka naman ng Andrew Avenue. Magic, ano? Grabe, ano? Na-survey kasi natin yan. Opo. Ngayon, yung Terminal 1 and 2, if you notice, yung Terminal 2, nakita niyo ba? Binaba ko na yung toll plaza ng NAIA-X, nandun na, 4-lane. By September 1st, o kung magkaroon ng konting delay, baka 30 days, by October 1st, pinakamatagal, wala ng traffic going to Airport Terminal 1, 2, 3. Gulat ka, no? Parang magic, ano? Ewan ko, may nananakot ba sa kanila na tataas daw po ang mga binabayaran dyan sa airport, yung po mga terminal fee at iba pa, dahil sa pagpasok po ninyo. Pakiklarin nyo nga ho yun. Alam nyo, ang gumawa ng terms of reference para sa public bidding ay hinire ng DOTR ang Asian Development Bank. At yung Asian Development Bank, nag-hire ng foreign experts sa buong mundo, kinuha yung rate ng Malaysia, Indonesia, Thailand, Hong Kong, Singapore, tapos ginawa nila ng pricing. Kaya nung pinabid out yan, kami, isa sa 4 na bidder, we understand na pagka whoever wins, ito na yung bagong rate, mas mahal na. Opo. Di okay na. Alam naman natin lahat yun. Ngayon, nanalo na tayo sa bidding, meron na konting masamang publicity. Pambira, magmula nanalo yung San Miguel, mamahal na yung airport. Mas mamahal daw siya ng $2 o whatever. Kahit ba umabot ka ng $10, whatever, if you want a better service, isn't it, kailangan magbayad ka $10 more, $10, 500 pesos more. By the way, hindi ako yung nag-design ng rate na yan. Government hire Asian Development Bank to come out with the terms of reference. At lahat na nag-join ng bidding, alam nila lahat yun. Kailan po tatapusin yung rehabilitation na ito ng NAIA? Based on the concession agreement, tatapusin natin lahat yan ng mga 4 years. Gaano po ka-importante na ang gobyerno po ay tumutulong sa inyo para magawa itong lahat ng mga bagay na yan? Alam mo, ang swerte naman natin is the government is very cooperative. Especially a visionary leader like BBM. Pinatawag nga niya ako nung natapos yung public bidding, nung nanalo na ako. Sabi niya, Mon, paliwanag mo nga sa akin yung timeline kung paano mo gagawin at anong gagawin mo. Bira yan, ha? Nag-accept pa siya ng oras para pag-usapan yun. Tapos sinabi ko kung ano kailangan ko advance work. Ibig sabihin, bago ko i-take over ng September 14, ano mga advance work kung pwede ko na sana gawin kagad para lumuwag yung kalye, para karoon ng better access, and kung ano-ano. He personally got involved and requested GM Eric Ines to help us do it right away. Si BBM, presidenteng mahilig sa detalya. Tinatanong niya every detail eh. Gusto niya magawa lahat yan. Pati timeline, tinatanong niya eh. Okay, NAIA to. Yung Bulacan Airport po ba, kailan matatapos yan? Ang dami na ho namin nag-iintay dyan eh. Opo. Alam mo, because of BBM, the investors' confidence are very strong. So we are in full speed building Bulacan Airport. I will invite you next year, 2025, groundbreaking to build the passenger terminal. And the passenger terminal should be finished by 2027. At yung passenger terminal yan is about 900,000 square meters. Laki. Kung 2025 ang groundbreaking, tapos ng 2 years nyo lang po gagawin yung ganong kalaking terminal? Yung terminal kasi, palang Lego. Alam mo yung Lego? Opo. Prefabricate na yung mga building na yan, puro bakal lahat yan. Opo. Pagdating mo niyan, kinakabit-kabit mo na lang yung palang board joint, tsaka tornilyo lahat yan. Opo. Terminal tapos, mga runway po, kailan matatapos yan? Yung runway na yun, matatapos yung runway na yan ng 2027 din. So matatapos to bago mag-step down si Presidente Marcos. Puro mga legacy projects pala ito eh. No? Opo. Kaya nga, nagugulat ako eh. Alam niya yun eh. Kaya panay-follow up niya sa akin eh. Kasi alam niya, na pag natapos tong mga highway na ito, going to the north, is T-Plex, San Juan La Union. Yung po, anong timeline nyo ron sa yung hanggang Matnog? Siguro yan, hanggang Matnog, 2030 yun. Matagal-tagal pa yun. Pero ito pong TR4, from Santo Tomas, Batangas to Tayabas, Quezon. Okay.
2027 tapos yan. Tapos yun. Hindi po, yung sa norte po, yung mula doon sa papaakyat ng Baguio hanggang San Juan, yung 60 kilometers kanyo, hanggang kailan po yung gagawin? Yung right of way na yun, depende sa right of way. Kung makukuha ko yung right of way kagad, in 2 years tapos yan. So in short, grabe ang cooperation ng gobyerno sa atin. Kaya yung confident ng San Miguel, 100% ng kinikita ng San Miguel, ni-reinvest sa Pilipinas lahat. Bakit ni-reinvest ko lahat ng pera ng buong San Miguel Group sa Pilipinas? Kung mahal mo yung bayan mo, dito mo invest yung pera mo para makakreate tayo ng maraming trabaho para sa mga kababayan natin. Inabes niyo po kasi nababanggit yung confidence ng investor no? Sa administrasyon, kay Pangulong Marcos. Bakit po may mga kumakalat na kwentong kutsero? Sabi niyo nga na yun daw po mga negosyanteng nandito, nagsisibit-bitan na ng kanilang pera at sa iba na dinadala. Totoo ba yun? Ang mga sinasabi nila na nag-aalisan na rito, ito yung mga nasa mga sugalan siguro, mga pogo, mga illegal funds, siguro nagtatakbuhan na yun kasi hinuhuli na ng gobyerno eh. Pero yung mga legal na pera, mga legal na negosyante, lahat nandito. Tingnan mo yung Shoemart. Grabe ang investment ng Shoemart sa Pilipinas. Kita mo Henry C. Family. Kita mo, di ba? Yung lahat ng Filipino family, grabe ang investment sa Pilipinas. Kaya ako tingin ko, after 2028, si BBM, mamimiss ng mga Pilipino. Ganon? Oh. The only Filipino president na hindi nagpaduro sa mga dayuang gusto mang-agaw ng lupa natin. Po. Yan. Kaya, I think, he's doing very well. Ganun po Medyo, hindi naman kayo nagpapalakas kay BBM yan. Hindi ko na kailangan magpalakas, di ba? Retired na ako eh. Baka hindi niyo napansin, nag-retire ako 2 months ago, officially. Ay, inabot ko na sa susunod na management yung pagpatakbo ng kumpanya. Of course, tatapusin ko itong mga sinimulan ko, paglilinis ng ilog, yung mga tinatapos kong karsada. So, I think, kidding aside, walang biruan. Hindi ko naman kailangan magsip-sip na kay BBM. By the way, hindi ko pinupuntahan si BBM, Pwede nyo i-check yan, In fact, marami nga sumisip-sip sa kanya, marami nang malakas ngayon sa kanya. Pero ako, hindi ako yung taong gano'n na dikit ng dikit. Ako, ang 100% concentration ko is how to solve the flooding problem. How to solve the traffic. Yan ang mga pinoproblema ko. Ano po ang nakikita niyong future ng ating pong transportation, tapos yung infrastructure, beyond 2028 na? Kasi nabanggit nyo kasi yung pag-alis na niya. Beyond 28, dapat ang next leader will also cooperate with private sector to improve tuloy-tuloy ang paglinis ng ilog, tuloy-tuloy ang pag-expand ng karsada, pagpapahaba, pagpapalapat ng mga karsada, tuloy-tuloy hanapin yung mga solution ng problema. Kasi kung next time, hindi ganun ang priority, may iba yung landas natin, di ba? Alam nyo, gusto ko pa sana makipagkwentuhan sa inyo ng mahaba-haba, pero boundary na po ako Salamat po. Sabi ko nga po kanina, hindi ko na kayo kailangan tanungin Na-amaze po ako, especially kapag sinasabi nyo yung detalye nung settlement ng buhangin dyan sa... kabisado nyo kung ano, alam nyo kung ano sinasabi nyo. Ang hirap nyong lokohin ng mga tauhan ninyo Wala naman pinanganak na marunong sa lahat. We keep learning. Alam nyo, sa totoo lang, ngayon lang ako na-interview, napansin mo, hindi ako nagpapa-interview. I avoid media and I avoid going to any conference. Daming imbitasyon, kaliwat kanan. Kanya lang, ito ngayon, hindi ko mahindihan to si Katuning. Dahil gusto niya ma-interview dahil maganda rin sinimulan last time. Kaya ako pumayag. Otherwise, di ako papayag ng interview. Nanonood po yung ating mga kababayan, especially yung mga ordinaryang ating kababayan na baka naiinip na. Yung bang si Presidente, nangako na pag siya ang nakaupo, kahit pa paano, aalawan ng buhay, gaganda buhay. Ano po ang mensahe niyo sa ating mga kababayan? Ang payo ko sa mga kababayan natin, be patient. Filipino are very patient. And Filipino are very intelligent. Pag naintindihan nyo naman, pagtyagaan nyo at pagtiisan nyo ng konti, gaganda buhay natin lalo. Paganda na ng paganda ito. Parang hindi naman overnight, you can solve everything Salamat po sa inyo. Thank you. Gaya po ng dati, napaka-fruitful po nitong ating huntahan. And I'm sure, katulad ko po, kayo po ay maraming napulot. Kaya kahit na small time lang tayo at pinagbibigyan tayo ni RSA, ay very honored po tayo. Thank you so much. Ang Universidad ng Oxford ay hindi kagaya ng ibang universidad na pera ang labanan.
Ito ay universidad ng mga matatalino. Lahat ng nakapasok sa University of Oxford ay mga matatalino lamang na may mataas na score sa exam at nakakuha ng A+ to A from A level. Alam mo ba, sa libo-libo ng mga matatalinong sumusubok pasukin ang Oxford University ay maraming nabibigo dahil madalas out of 1,000, mahigit 100 lang ang pumapasa. Kaya naman ang makapasok sa kilala at respetadong universidad sa buong mundo ay nakakabilib at talaga namang nakakamangha ang taglay na talino ng individual na makakapasok rito. Kaya naman anumang pag-aaral ang meron si BBM sa loob ng University of Oxford, noon ay nagpapatunay lamang na siya ay talagang brilliant. Pero sa may kalungkutang pagkakataon, may iilan na hindi naiintindihan ang special diploma na hawak niya. At ginagawan pa ito ng fake information. Dahil nga ba magkaiba ang educational system ng Pilipinas at United Kingdom? Pero sabihin na natin tama sila. Okay, let's say, may mababangang klase ng diploma si BBM sa Oxford. Kunwari lang ha. Pero kung iisipin natin, Oxford pa rin yun. Nakapasok siya sa University of Oxford, pumasa siya out of libo-libong sumubok. Hindi basta-bastang estudyante siya doon. Talagang legit na matalino siya, gaya ni former President Ferdinand Marcos. Eto, pansin nyo ba kung bakit hindi siya pumapatol sa mga basurang banat na mga katunggali niya sa politika? Kasi naman, dahil nga ganun siyang ka-educated na leader, matalino, hindi nakikipagsabayan sa mga basurang bumabanat. Parang ayaw niyang i-level yung sarili niya sa level ng mga bumabanat sa kanya. At pansin nyo rin ba kung bakit siya lang ang politikong may vision at may klarong plataforma kung paano patatakbuhin ang gobyerno sa pamumuno niya? Kasi naman, naging estudyante lang naman siya ng Oxford bukod sa matalino. At pansin nyo rin ba kung gaano siyang kabrilliant sumagot sa mga ataking tanong sa kanya ng mga dilawang media? Kasi naman, naging estudyante nga siya ng University of Oxford, diba? Bukod sa pagiging matalino. Kaya sa mga taga-suporta ni BBM, be proud kasi quality leader ang sinusuportahan natin. Sadyang iba kasi yung mga naglilider-lideran lang, nagmamagaling, at saka mga fake leader na nasa paligid. At iba din yung sinasabi nilang quality. At yan ay wala nang iba kundi ang anak ni Ferdinand Marcos na once upon a time ay ngayon ay meron tayong BBM.